Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sami pasikatin liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusak ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aki mahabag. Poon sami pasikatin liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo hindi para kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkabangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan.
Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus ay napapatunayan sa pamagitan ng salita at gawa, word and deed. Sa unang pagbasa, ang gawa ay ang pagpapagaling ni Pedro at ni Juan sa isang taong lumpo mula sa pagkapanganak sa kanya. Siya ay namamalimos lang sa templo at siya ay pinagaling sa pangalan ni Jesus na muling nabuhay. Noong magkatipo na ang mga tao, dahil sa milagrong ito, piniliwanag ni Pedro ang nangyari. Ito na ang salita. Ang deed ay ang pagpapagaling. Ang paliwanag ay ang salita. Gumaling ang taong ito sa kapangyarihan ni Jesus na pinapatay ng mga Hudyo, kahit na gusto sana siyang palayain ng mga Romano. Itong si Jesus ay muling nabuhay, at ang patotoo nito ay ang himala na ginawa sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kumikilos pa siya, nagpapagaling pa siya, siya ay buhay. Nananawagan si Pedro ng pagsisisi sa mga tao. Maaring sumang-ayon sila sa pagpatay kay Jesus kasi hindi nila gaanong nalaman ang kanilang ginagawa. Pero ngayon na nakita na nila, na-realize na nila na muling binuhay si Jesus, magsisi na sila. Ang patunay sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nangyari din sa mga alagad nung naghahapunan sila sa gabi ng linggo mismo ng pagkabuhay. Nagkwento ang dalawang nakilakbay kay Jesus patungong Emmaus. Noong makilala nila si Jesus sa pagpipiraso ng tinapay sa Emmaus, madaling bumalik sila sa Jerusalem at natagpuan nila ang mga alagad. At habang nagpapatotoo sila sa mga apostol, dumating si Jesus at pinakita sa kanila ang kanyang mga sugat sa kamay at sa tagiliran. Ang namatay ay siya ring nakatayo sa harap nila ngayon. Ito ang gawa. Ito yung deed. Ang salita naman ay ang paliwanag ni Jesus. Binuksan ni Jesus ang kanilang kaisapan sa pagpapaliwanag sa kanila ng banal na kasulatan. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay nakalagay na sa Biblia. Kailangan lang nila itong unawain. At pagkatapos na ipaliwanag ni Jesus, binigyan sila ng misyon na sila ang maging saksi ng muling pagkabuhay at manawagan sa mga tao na sila'y magsisi. Sa ating ikalawang pagbasa, sinulat ni San Pablo na hindi sapat na ipahayag na kilala natin si Jesus. Kailangan nila ng gawa. Ang gawang ito'y ang pagpapatupad ng mga utos niya. Hindi magiging mabisa ang pagpapahayag ng salita na hindi sinasamahan ng pagsasagawa ng salita ng Diyos. Kung hindi, kung sinasabi natin, nakilala natin siya, pero hindi natin ginagawa ang kanyang salita, tayo nagsisinungaling. Hindi totoo ang ating pahayag sa ating gawa. Tayo ay naligtas dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang ating ipinapahayag. Pero sa ating gawa, ipakita natin na tayo ay talagang mga taong niligtas. Ipakita natin ang kaligtasan ito sa ating pagsisisi ng kasalanan. Nagsisisi tayo
Kasi umaasa tayo na may kapatawaran. Susundan ang pagsisisi ng pagsasabuhay ng mga salita ni Jesus. Dahil sa muling pagkabuhay, naniwala tayo na si Jesus na nga ang pinadala ng Diyos. Siguro tayo sa Kanya. Kaya sigurado tayo na ang Kanyang salita ay maaasahan. Tuparin natin ito. Hindi tayo mapapasama sa pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayong lahat ay tinatawag na maging saksi. Saksi sa muling pagkabuhay. At naibibigay natin ang ating witnessing sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng gawa. Kailangan natin isagawa ang gawain ni Jesus. Kailangan natin mapakita na tinutupad natin ang Kanyang utos. At dahil sa gawang ito, mas magiging mabisa ang ating pagpapahayag na hindi tayo nagsisinungaling sapagkat ang ating salita ay napapatunayan ng ating gawa. Kung hindi po natin gagawin ito, ay tayo ay mahuhulog sa mga taong talagang ikinagagalit ni Jesus, ang mga hipokrito, the hypocrites. At sino po yung mga hypocrites? Yan yung mga taong hiwalay ang kanilang paniniwala sa kanilang buhay. Hiwalay ang kanilang salita sa kanilang gawa. Sana po, iwasan natin ang pagiging hipokrito. Tayo ay maging sincere sa pagsasaksi natin na totoo nga na si Jesus ay buhay. Na totoo nga na si Jesus ay galing sa Ama. Kaya isinasagawa natin ang Kanyang salita. At kapag tayo nagkakamali, nagsisisi tayo kasi nandiyan ang kapatawaran na ibinigay niya sa atin.